Thursday na ito. Halika po sister sa harapan para po ikaw ay aming mai-welcome at kakantahan ka po namin ng Amen. welcome song. Halika po sister. Ayun, Thursday family. Yan, meron po tayong isa. Palakpak naman po dyan. Amen. Hallelujah. Ay, dalawa po pala. Nagkamali po ako. Dalawa, may dalawa po tayo ngayon. O, di ba? Ang gaganda ng ating sisters. Ay, meron pang isa. Hindi. Okay. May dalawa po tayo ngayon. Ayan. Amen. Okay. Yan. Magsitayo po tayong lahat. Ayun, may isa pa po pala doon. Halika, sister. At kakantahan ka po namin. Ayun, may tatlo po tayo. Magsitayo po tayong lahat. I-welcome natin si sister. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ang pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ayun, pinagpalang hapon po sa inyo mga sister. Yan, sabihin ko lang po sa inyo kung ano po yung iyong napuntahan. Kami po ay ang Family El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay ang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ng El ay God and Shaddai is Almighty. Ang iba pa pong kahulugan nito ay the God who is more than enough or God who is sufficient one. Ang El Shaddai is the one of the seven covenant in the name of the Bible. Yun. At ang layunin po na gawaing ito, ang El Shaddai, DWXI, Prayer Partners, Fellowship International, upang ihayag po ang salita ng Diyos at ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan, at pag-ibig, at sanggayon sa mabigyan ng kapayapaan ang ating mga isip, puso, at kalooban ng bawat taong batbat ng suliranin. Ang kahulugan pa po nito, mabigyan din ng kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman, physical man ito at spiritual. At higit po sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasan, alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, nating Panginoong Hesukristo. Ayun po. Yun. Nawa po, hindi po ito nung una at huli yung pagpunta sa aming grupo dito sa St. Joseph. Bago po tayo magpatuloy, pwede ko po bang malaman ang iyong pangalan at kung taga saan ka po kayo sa atin? Sa Pilipinas po. Marilyn Busante, taga Rizal. Ayun, si Ate Marilyn, taga Rizal. Si ating maganda. Si Kai from Osami City. Si Ate Kai from Osami City. Palakpakan po siya. At si ate naman. Zaren, taga Iloilo. Ayun, taga Iloilo, si Ate Zaren. Ayan, welcome po. At ito naman po ang panyo. Ibibigay ko po sa inyo. Sa isa, ayan po. Thank you. Yan po ang panyo. Nakasulat po dyan ay makapangyarihan po sa lahat. Ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Itinadasal po lahat ng
Prayer Partners International po yan. Tuwing umaga, tanghali at gabi. At kung saan man tayo nangangailangan ng pagkalinga, yan. Pwede po nating basa-basahin po ang Psalms 91 at sigurado po mapapanatag po tayo sa lahat ng ating gagawin. Amen po ba? At ang schedule naman po pala ang gawain dito, kung magkataon po kayong lumabas, anong araw, Monday to Friday dito sa St. Joseph, and dun sa Saikong naman po, sa Sacred Heart po Church po doon ay Saturday and Sunday. Yan, pwede po kayong mag-invite yung mga kakilala po nyo. Pwede po natin dalhin po dito sa St. Joseph or doon po, magtanong lang po tayo sa ating mga kapatid. Ayan, magkapatuloy po tayo. Pwede po tayo, mga sister, umupo na po. Ayun, thank you so much. Ngayon naman ay dadako po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen! Sigurado naman lahat tayo ay pinagpala. Amen po ba? Kasi ang bagong taon natin ay inaasahan natin ay puro pagpapala. Amen po ba? Ngayon naman, kung tayo po ay pinagpala, sino po ang maunang magpapahayag ng kanyang pagpapala po? Sister SP. Ayan, si Sister. Oh, naka-Christmas ano pa. Pahabol sa Christmas. Thank you, Lord, kasi ano pa ako ng New Year bago ako umuwi. Bukas po, sabi nga nila, tapos na yung mission ko dito sa Hong Kong, kaya uwi na ako for good. Thank you, Yahweh El Shaddai, sa almost 20 years ko dito sa Hong Kong, hindi niya ako pinabayaan. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. At saka maraming salamat sa inyong mga sisters. Mamimiss ko po kayong lahat, pero nandiyan naman po ang social media. Ano naman po ang internet sa amin, kaya WhatsApp lang. Thank you. Thank you sa inyo at thank you po sa lahat-lahat ng mga nakasama ko dito. Thank you, Yahweh El Shaddai, sa almost 20 years na pag-iingat mo sa akin at sa buong kong pamilya. Thank you. Amen. Ayan, Sister Esperanza. Tayo na po ay, mamaya po pala tayo may Christmas party po sa baba. Lahat po kayo invited. Ayan. At marami tayong mga papremyo. Amen. Magsitayo na po tayong lahat at tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos na ipapahayag ng ating elder disciple, Brother Bay Gonzales, at pangungunahan ni Sis Genevieve at opening prayer, Nanay Nori, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos Ama sa langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Aming mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at aming kinabubuhay, ang Diyos na nag-iingat sa amin sa lahat ng oras. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Sa karamihan ay pinili mo kami upang kami ipatuloy, magpuri at sumamba sa iyo. At sa oras na ito muli, Ama, humihingi kami ng tawad sa aming mga paulit-ulit na pagkakamali sa iyo at sa aming kapwa, sa isip, salita at sa gawa. At pagpalaan mo po, Ama, ang lugar na ito, samahan kami na iyong kapangyarihan upang walang makagambala sa amin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo at sa pakikinig ng mabuting balita. Pagpalaan mo po, Ama, ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Ngayon pa lang po, Ama, ay naangkin na namin na tinugon mo na ang aming mga kahilingan. At pagpalaan mo rin po ang mga workers. Bigisin mo po kami, Ama, ng pag-ibig at ang pagkakaisa. At napapatuloy kami maglingkod sa iyo, may kagalakan at kapayapaan. Pagpalaan mo po ang mga awit, ang mga nunugtog. Pagpalaan po ang kanilang aawitin. Nawa po ay makarating doon sa iyong luklukan ng kalugod-lugod sa iyong pandinig. At pagpalaan po ang aming kapatid na isinugo upang maghayag ng mabuting balita. Lagi mo siyang iingatan, bigyan ng mabuting kalusugan.
At bigyan mo po siya ng karunungan na bumula sa iyo upang ang lahat ng kanyang ihahayag ay ayon lang sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Ama, ang mga salita mo na aming mapapakinggan. Nawa po, Ama, itumimo ito sa aming mga puso, aming isabuhay. At magamit namin sa aming buhay, lalo na kung kami nakakaranas sa mga pagsubok. Marami pong salamat, Ama. At nawa po, Ama, patuloy kami maglingkod sa iyo habang buhay. Ang lahat po na ito, Ama, hinihiling namin at pinasasalamatan sa dakila, makapangyarihang pangalan ay bugtong na anak na si Jesus, kasama ang banal mong Espiritu Santo, na siyang nagahari noon, ngayon magpakalanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos para sa Diyos na buhay. Merry Christmas po sa ating lahat and Happy New Year and Happy Three Kings. Amen. Amen. Ang lahat po ba ay handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ngayon mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, renew me. Come, Holy Spirit, cleanse me. Come, Holy Spirit, teach me to pray. Holy Spirit, dwell in me. Come, Holy Spirit, anoint me. Come, Holy Spirit, fill me. Come, Holy Spirit, use me today. Holy Spirit, dwell in me. Pour out your grace. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Your grace. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Amen. Mga kapatid, isang malakas po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Yahweh Shaddai? Amen. Dahil, ngayon mga kapatid, patuloy po tayo magpuri at ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. 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 Ang lahat po ay pwede sumayaw. Amen. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagka siya ay
magpupuring lahat ng iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ng iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga po, Amen. purihin ang ngalan niya. Amen. Amen. Kapatid, sabi nga po dito sa mga awit, 145 verse 1, ang kadakilaan ng Diyos, ko at hari, aking ihayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Amen. Amen. Diba? Patuloy po tayong magpasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Sa lahat ng natatanggap, mayroon man o wala, magpapatuloy po tayong magpasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Ngayon kapatid, patuloy po tayong magpuri at itaas po natin ang ating mga kamay. Amen, Lord. Luwat nang makilala, ikaw Isus sa buhay ko. Ang lahat ay nagbago, nais kong malaman mo. Ihayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Patuloy na sasambitin ang kabutihan mo. Pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na
kambitin ang kabutihan mo. Pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Yahweh. Dakilain ang iyong pangalan. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, here come God Adonai. We
age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Lord Jesus. Welcome, Holy Spirit. Thank you for guide us. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time when Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming amang nasa langit na aming manlilikha. Sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos. Sa presensya ng Banal na Espiritu na siyang gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. At salamat, Panginoon, ngayong araw na ito ay ikalawang araw ng buwan ng Enero. At alam namin, sa aming pagsisimula sa paglalakbay, kailangan namin ang iyong gabay at patnubay upang makarating kami sa aming paruroonan. Pagpalain mo ang salita ng Diyos na aming pagninilayan ngayon, na ito'y maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, at sa lahat ng mga nandito ngayon. Lord, inaangkin po namin ang 100% victory. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na.
ng Panginoon, nag-iriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina. Makahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Lagi na siyang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Palakpak ng buhay. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Okay. Taas ang kamay. Kailangan sa 2025, laging gumagalaw, ha? Kaya ito, galaw, 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 galaw para hindi pumanaw. Yan. Kailangan. Kahapon ang topic natin is about direction. New year, new direction. Kahapon. Isang linggo yan, hanggang linggo. Ha? Kasi kung wala tayong guide, kung wala tayong kumpas, kung wala tayong direction sa buhay, kapatid, maglulupasay ka man, magtumbling-tumbling ka man dyan, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Okay, ang pitsa 2 tayo ngayon. January 2, pangalawang araw ng buwan ng Enero 2025, ang inyo pong mapalad kayo. Our topic is a very, 7 promises God makes to direct your step. Walang madadapa sa 2025. Lahat tama yung hakbang. Hakbang sa pagyaman, hakbang sa kalusugan, hakbang sa kaligayahan. Amen po ba? May pagtapos natin yung ngayon na. Okay, ha? Ang sabi po sa Psalm 37 verse 23,
hanggang verse 24. Salmo, awit. Awit chapter 37 verse 23 to 24. Ganito ang pagkasabi. Mga kapatid, the Lord guides us in the way we should go and protects those who please Him. Sa verse 24, if they fall, they will not they will stay down because the Lord will help them up. Totoo yun. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh nang upang maligtas sa gawain niya ang Diyos na gagalak. Kahit na mabuhal siya, ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, babangon ka. Babangon ka. Babangon ang Pilipinas. Babangon ang Pilipinas. Babangon ang mga Pilipino. Babangon ang mga Sa isang kondisyon. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan, takwil mo na. At lumapit sa may kapal. Taas ang kamay. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitaing nagsasat, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Yaman ang makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kahit tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanan makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan. Saan matatagpuan? Sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid. Ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Yun. Hallelujah. Bukas, huli na. Amen. Ngayon, ang araw ng pagbabago. Amen, Lord. Amen po ba? Okay.
Kamerahan nyo nga, ang dami nila ngayon, oh. Ha? Pag magkakailangan kayo tag-iisa, puno na to. Amen. Amen po ba? Amen. Sige, magsiupo tayo. Anong pag-ibig? Saan matatagpuan tunay na pag-ibig? Wala kay Christopher, kay Jesus. Kayamanan, makamundo, dito nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Maraming mayaman, malungkot ang buhay. Pero ikaw, nakasama mo si Lord, ikaw ang pinakamasaya sa lahat. Amen po ba? Yon. So brothers and sisters, itong 7 pangako ng Panginoon, God makes to direct your step. Yun po ang sinabi sa unang talata sa Psalm chapter 37 verse 23 to 24. Ang ganda ng sinasabi niyo dito, mga kapatid. Tingnan ninyo. Ang gabay ng tao ay sa kanyang paglakad, itong si Yahweh. Yahweh, ang Diyos nagpapakilala sa iba't ibang panahon. Kay Moises, ang pangalan niya ay Yahweh. Kay Abraham, ang pangalan niya ay El Shaddai. Para malaman ninyo. At hindi po niyo mababasa ang El Shaddai sa lahat ng Biblia. Kasi El Shaddai, the Hebrew name of God, the God of Israel. Kaya bumili kayo ng Bible, ng Jerusalem Bible. Nandoon po yun. Ang daming pangalang El Shaddai doon sa Jerusalem Bible. Doon sa Genesis 17 verse 1 nakalagay doon. Genesis 17 verse 1, sinabi doon, Abraham, Abraham, I am El Shaddai, God Almighty. Para tandaan ninyo ang pangalang dinadala natin, hindi po to sikta at reliyon. This is the name of God, the most powerful name of God, the God of Abraham. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng covenant? Kaya ang El Shaddai may covenant. Yung pong nag-iika po ay covenant partner. Pag ikay nakipag-covenant sa Panginoon, sisiguraduhin ko sa iyo, your family, your business, ikaw, under the protection of Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Basahin niyo yung Malakias chapter 3, verse 6 up to 10. Nandoon lahat yung promise ni Lord. Tandaan ninyo, the last prophet in the Old Testament, si Prophet Malachi. Siya po yung huling propeta sa Old Testament bago dumating ang New Testament. Doon naman sa iba, the last prophet before Christ is Saint John the Baptist. Yan na po yun. Pinakahuling propeta bago dumating si Jesus Christ. So, yung pong Old Testament, pinagdugtong. Bago idugtong ang Old Testament sa New Testament, ay yun po yun. Si Juan Bautista. Ngayon, sa panahon natin ngayon, you and me is under the grace of God. Sa panahon ng Old Testament, nung magkasala si Adan at si Eva, lahat ng tao under the curse, sumpa. Kaya ang sinabi ng Romans 6:23, kaya't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo man nagsiselebrate ng pagsilang ni Kristo, hindi taon-taon isinilang
si Jesus. Once and for all lang yon. Ang ginagawa natin paggugunita at pag-aalaala na mayroong Kristo na isinilang at nag-alay ng kanyang buhay sa krus para tayo matubos. Kaya ang pangalan po niya ay manunubos. Amen? Ngayon, hindi pwedeng ihiwalay natin ang pag-aaral tungkol sa Old and New Testament. Ito pong ibang mga mangangaral, shortcut. Hindi na po sila gumagamit ng Old Testament. Tandaan ninyo, ang anino ng New Testament ay ang Old Testament. Pag ikaw ay naglalakad na wala ka ng anino, mamamatay ka na. Lahat ng tao may anino. Amen po ba? Amen po ba? May nagsabi, nakita ko yung tanghali, walang anino naglakad. Kinabukasan namatay. Ha? O ngayon, bakit kailangan natin yung direksyon? Kung yung barko nga may kumpas. Kasi kung walang direksyon na, magkabangga-bangga yan Ha? Itong mga eroplano na ito, hindi nyo ba alam na mayroong guide sila? May mga highway sila sa kalangitan? Amen? Pero yung tao, ang daming mga tao pa suray-suray, pawaray-waray. Hindi malaman kung saan pupunta. We have no direction. Amen? Tapos nagagalit pa yung iba sa mga ngaral. Ano sabi ng iba? Marami na akong nakuha. In 41 years as a missionary, ano sabi ng iba? Buhay ko to! Wala kang pakialam sa buhay ko to. Sabi ko, ambot sa imo, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo magpaturo. Amen po ba? Ang ayaw ng tao, pakialaman yung buhay niya. Pero si Lord, mahal niya ang tao, kaya nagsugo siya ng mga ngaral upang ipangaral, upang pakialaman ang buhay mo dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Yon. No? Minsan nadapa. Yung iba ayaw lang bumangon kasi masarap yung nadapa. Ang kinadapaan masarap. Amen? Pero bumangon ka. Amen? Pag nadapa, bumangon. Si Kristo nga 3 bisis nadapa. Bumangon. Kung nagkamali ka, ituwid mo ang pagkakamali mo. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noong 2024, gawin mo na ngayon, ituwid mo na. Gawin mo na ngayon, itama mo na yung dapat itama. At doon mo makikita ang tunay na kahalagahan ng buhay. Masarap palang mabuhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya sinabi ni Lord, kahit ikaw'y mabuwal, siya ang babangon. Pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Amen po ba? Lord, alalayan mo ako. Kaya nung ako ay pumunta doon sa Boracay, kasi hindi kami sanay kasi na manood ng mga nakatibak. Aba, ang mga foreigner doon, jogging yan, mga babae, maghuhubad sa harapan mo. Ang may takip lang yung butas. Sabi ko doon sa kapwa ko preacher Brad, uwi na tayo. Bakit, sir? Unti-unti nang nawawala yung kabanalan ko. Di ba, Brother Doming? Alam mo, hindi pwede yung sabihin mo, ako'y tao lang. Ay, pwede ka mag-escape. Bakit hindi ka umalis? Di ba? Hindi mo pwede sabihin, tao ka lang. Ako'y mahina, ako'y marupok. Inaamin mo kasi.
Pero sinabi ni Lord, if God is with you, who can be against you? If God is with us, who can be against us? Jesus is our strength. Ang Diyos siya ang ating kalakasan, mga kapatid ko, kay Yahweh, El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yon. Isulat niyo yung mga verse na binanggit ko. Ay, hindi lang kayo magiging good listeners. No? Anong sinabi ng mga teacher? No? Alam mo, ayaw ng tao ng pabalik-balik, paulit-ulit, parang ano daw? Parang sirang plaka. Alam mo ba ang sinabi ng principal? Uy, nung nag-aaral ako, matalino ako. Kasi teacher ko, akong gumagawa ng lesson plan. Sa lahat ng lalaki, ako kasi pinakamatalino eh. Ako nag-check ng lahat ng kasi sa probinsya, pag perfect ka, isa lang wrong mo, lahat ng test paper, ikaw mag-check. Mahirap lang kami, kapatid. Ang sinilas ko, nilalagay ko sa bag yan, 1 taon, walang pudpud. Dadaanan namin ilog, asyenda, naglalakad ako paa. Pagdating doon sa school, hugasan ko ang paa ko, isuot ko yung sinilas. 1 taon bago. Ay meron doon sa amin ay bubo, asyendero. Ako, wala akong lapis, wala akong ballpen sa sobrang kahirapan. Sabi ko doon sa bubo na asyendero, Dong, to, akon tanan ang imong libro, ako ang mag-aaral, bigyan kita ng answer tuwing exam. O, tingnan mo, utakan lang yun eh. Ako ang nag-aaral, ang ganda ng mga ballpen, papel, libro, bag. Kasi asyendero nga yung kasama ko. Ako nag-aaral, pagkatapos exam, tak, kumusin ko yung tapos ilagay ko, lalabas ako sa sa basurahan, tapong ko doon. Nako, lalabas na si Loko. Woo! Doon, ay nako, maniwala kayo mga kapatid. Kasi kami nakatira hindi sa barangay, sa sityo. Ang barangay, sentro yan, bayan, barangay. Ang sityo, maglalakad ka pa 30 kilometers hanggang 40 kilometers. O yun. Kaya lang sabi ko, hindi pwede ito. Namatay ang mga magulang ko, namatay ang mga kamag-anak ko, na mahirap. Sabi ko, nangarap ako, hindi pwede sa akin to. Pupunta ako ng Maynila. Nung pumunta ako sa Maynila, alam mo ang dasal ko lang, Panginoon, samahan mo ako. Pag alam mo ang sinakay kong barko, Negros Navigation. Tapos ang sinilas ko, puro kaliwa. Estranghero talaga ako eh, no? Sabi ko doon sa barko, pagbaba ko na, sabi ko, kasi masarap yung mangarap ka na umalis ka ng probinsya na January, February, pag kalahati na, wala na yan, wala nang eagerness, wala nang kailangan bagong taon, doon ka mangarap, doon ka sabi ng isa doon, Oto, sakay na kamo, sakay na kamo, sukat, diyan sa pier. Ang sabi ko, ibaba mo ako sa Lunita ha, kasi ang target ko talaga, doon lang matulog sa Lunita, wala naman akong kakilala, no? Sus, Ginoo ko, dinala ako sa sukat, di ko sukat akalain. Ay, Diyos ko po, pagdating sa sukat, magagrahe na yung driver, ako na lang mag-isa. Sa tingka. Sabi ko, Lunita, naku, lampas. Hindi ko alam saan ako matulog. Nanawagan ngayon yung driver. Oy, mga kababayan, dito, alam mo kung saan ako dinala? Sa CAA, sa squatter area.
Sabi niya, mayroon tayong kababayan dito, kawawa naman ito, baka bugbugin ito kasi bago lang ito, galing sa probinsya. Aba, ha? Alam mo bang sabi sa, tawa talaga ako eh. Sabi ng isa doon, rin lang sa akin yan. Kasi gagawin ko lang boy yan. Magtitinda tayo ng kangkong. May mga naglalako ng kangkong doon sa CAA. Sabi ko, Panginoon, di yata itong pangarap ko. Galing ako sa hirap sa probinsya. Pagdating dito, magtitinda pa ako ng kangkong. Dito, pasok ka sa bahay. Ang bahay nila, dyan ang CR, dyan tulugan, dyan ang kainan. Nagdasal talaga ako sa Panginoon, Lord. Alam mo yung, Lord, guide me, ituro mo sa akin ang daan, Panginoon, ano ba talaga? Ayaw ko dito sa probinsya, sobrang hirap. Pero bakit ngayon, nandito ako, palakuin ako ng kangkong bukas? Ay, naku mga kapatid ko sa Panginoon, yung itong Bible na ito, ito na. Itong tiyahin ko sa El Shaddai, kung ang El Shaddai ngayon 10 million sa buong mundo, ang tiyahin ko, ang number niya sa El Shaddai wala pang 50. Pioneer po talaga sila sa El Shaddai. At ang tiyahin ko, isa po, mga kapatid, sa kaibigan niya, yung general manager ng DWXI, yung manager ng DWXI, ibig sabihin, yung tiyahin ko ay malakas, si Rose. Pangalan niya, Rose Gonzales. Kaya patay na no? Alam mo ba, nung gabing iyon, hindi siya mapakali. Parang mayroong nagsasalita sa kanya, dalawin mo ang iyong kaibigan na si Choling. Si Suling kasi matagal na kayo nakita, 5 taon na. Nagpaalam siya ngayon sa amo niya dito sa Magallanes Village, Makati. Pinayagan siya. Nung gabing yon, ang nagkup-kup sa akin, yung best friend ng tiyahin ko na taga Negros, si Manang Choling. Lord, sabi naman ng matanda, sige, buksan mo ang pinto, may kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, sabi ng tiyahin ko, kasi 35 years na hindi siya nakauwi sa Bisaya, siya yung nag-aalaga sa akin, malit pa ko eh. Sabi ni tiyahin ko, oh, may bisita ka. Sabi niya, kinupkup namin yan, baka mapahamak dito eh. Kasi dinala ng driver dito, sumakay ng jeep niya, ay dito na, dinala, sige. Ito na, may dala ako ng retrato ng tiyahin ko, lumang-luma. Yun lang ang dala ko, nag-iisa. Pagpasok niya mga kapatid, alam mo ang nangyari? Pagpasok niya, nabulaga ako. Sabi ko, kamukha ka ng tiyahin ko na hinahanap ko sa Maynila. Nagtanong sa sino ang nanay mo? Sabi ko si Alicia. Sino ang tatay mo? Si Nicholas. Sabi niya, naku, ikaw pala yung pamangkin ko na inalagaan ko noon. Nagyakapan kaming dalawa. Kaya ako, alam ko ang destiny ko. Bakit? Yung hiningi ko sa Panginoon, i-guide mo ako, Lord. Kung mayroon man pinakamapalad na nag-estranghero sa Manila, ako yun. Bakit? Pagdating ko sa Maynila, parang ginaid ako. At sinabi ni Tita Ros, umiiyak siya, Noy, huwag ka mag-alala. Dadaling kita sa DWXI, ipapasok kita janitor. Yan ang karugtong ng istorya ng buhay ni Brother Bay. Sinimulan ko na sa inyo sa umpisa. Yung iba doon, pinutol-putol ko lang sa ibang patotoo ko. Dito, maswerte kayo kasi yung sinimulan ng buhay ko, tinuro ko sa inyo. Pagkatapos noon, dinala ako sa DWXI. Ang baywang ko noon, alam mo, 28. Mahaba ang buhok ko,
Ang sabi ng manager, Rose, huwag mo akong sisihin kung mamatay itong pamangkin mo. Kasi isang bulatin na lang ito, hindi nakaperma, mamatay ito sa sobrang kapayatan. Alam mo bang sinabi ng tiyahin ko? Mr. Huertas, yung manager ng DW, kahit huwag niyong sweldo niyan, patabain lang niyo, okay na yan. Sabi ko, ano ako, baboy? Tingnan mo, kung anong biyaya ang bigay ni Lord. Ginaid niya ko. Alam mo, pagdating ko doon, umalis kami kaagad doon sa CAA. Yung nagkop-kop sa akin, sabi ni Tia Ros, kaya pala parang binulungan ako ng Holy Spirit, pumunta ka doon. Pagkatapos umalis na kami doon sa sa CAA. Pumunta na kami sa DWXI, ang himpilan na mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Ang oras po natin ngayon ay ganap na 2:05 ng hapon. Ito ang inyong utod igsuon. Pagdating namin doon, kapatid, nag-umpisa na ako mag-janitor. Ito ang naging daan ko para ako magiging disciple. From janitor, liaison officer, guardia, cook, floor manager. Tingnan mo ang trabaho ko. Washer. Halos lahat, pinasok ko yan doon sa loob ng DWXI. Lahat ng tao nung matuwa sa akin. Anong sinabi sa akin ng manager ko sa DWXI? Boy, huwag kang mag-alala. Hindi habang panahon, janitor ka. Nung medyo tumaba na ako, naging pugi na, gwapo na. Alam mo sinabi ng manager ko? Habang nagkakape kami doon sa 5-star hotel, sabi niya, bukas, magbihis ka, dadaling kita sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas, kumuha ka ng exam. Yun. Alam mo, ang tao pag natuwa sa iyo, tutulungan ka nila. Kahit yung employer nyo, amo nyo. Pero pag namanas sa iyo, nabanas sa iyo, yayariin ka yan. Simula nung makapasa ako sa KBP, doon nagsimula ang buhay ko. Hindi na janitor si Brother Bay. I'm a newscaster and broadcaster. Kumuha na ako ng oras sa radyo, yung block time. Ang block time, bibilin mo ang oras, papasukan mo ng commercial. Isipin mo yung commercial. Green Cross, Rupina Pates. Ay, grabe. Grabe yung mga commercial ko noon. Dunkin Donut. Ang binabayaran ko sa radyo, alam mo kano? Tinulungan ako ni Brother Mike. Sige, kumuha ka ng oras sa radyo. Ang binabayaran ko, 50,000. Ang kinukolekta ko sa commercial ko, 300,000. Ano ka? Hello? Ngayon, hindi na si Brother Bay pagharap na sa kwa, naka-Amerikana na, naka-necktie. Dati yung mga nang-aapi sa akin ng mga oy, bilan mo ako kape. Kaya alam mo ba, ang Diyos, i-guide ka niya, depende doon sa level na gusto mo. Kaya may mga taong hindi yumaman sapagkat sinabi nila, tama na ang buhay na ito. Gusto man ng Diyos, payamanin ka kung hanggang dyan ka lang. Mangarap ka sa taong ito, 2025. Ang pangarap ay unlimited. Ang pangarap ay walang bayad, libre. Kaya sa 2025, lakihan mo ng pangarap mo kasi laki ng mundo. Tiyak yun, magtatagumpay pa kapag kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba?
Ako ang pangarap ko, mapuno to eh. Ha? Kasi yung year 2000, nagtutok ako dito. Ang Webes at Biyernes, puno yan. Ang tao. No? Ang kailangan lang natin, paggalawin ninyo ang inyong network. Paggalawin ninyo ang inyong yung 4 o 5 K, unang K, kapamilya, kapuso, yung kakilala, kababayan, kaklase, lahat. Amen? So, brothers and sisters, ang ganda ng direksyon natin sa 2025. Makakamtan ninyo ang pangarap ninyo ang taong 2025. Amen? Amen! Okay, pangalawa, basahin natin yung Kawikaan 16:9. Proverbs 16, verse 9. Ano nakasulat dito sa 16 verse 9? You may make your plans. Ito na. Ano ba yung plan? Plano. But God directs your action. Ang sabi ni Lord, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Lord, bahala ka na. Wala sa Bible yung salitang bahala. Magplano ka at ang Diyos ang magpapatupad sa plano mo. At kapag sinamahan ka ng Diyos, maniwala ka, wala kang hihilingin sa Kanya na hindi ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen! Tingnan mo si Doña Esperanza. Kitang-kita ko, may ibabaunin niya ito. Magaling na negosyante ito. Sa negosyo, alam nyo, yung tatrabawin nyo ng 50 years, 1 taon lang yan. Amen? Amen po ba? Kung ikaw ay BIP, BIP. Pag sinabing BIP, President of the company, Vice President of the company, Chairman of this company, ang sweldo mo ay 200,000, may dagdag ba yun? Wala. Yung 200,000 mo, yun lang ang kukubrahin mo buwan-buwan. Bakit? Huwag niyong maliitin ang mga agent, mga ahente. Ang agent, no limited ang kita. Kasi ako, naging marketing director ako ng Moldex Realty. Pumasok din ako sa Makati sa Century Property. Pumasok din ako sa SMDC. Kasi ang presidente ng SMDC, inaanak ko sa kasal. At nakabinta po ako ng 145 million sa SM. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong maliitin yung mga ahente. Kasi ang mga ahente, ang mga kotse niyan ay BMW, Mercedes-Benz. Yung mga empleyado, Bius. Lalo na yung mga negosyante, unlimited income. Pero, isang guni mo sa Diyos, tutulungan ka niya. Amen po ba? Ano ang sinabi niya dito? Ulitin ko.
Ah? Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ano bang balak mo sa 2025? Ganun pa rin ba? Eh di pa ulit-ulit ka na lang. No? Alam mo, mayroon akong choir sa Malaysia, nandun ako, si Ging. Sabi niya, Brother Bay, ano ba, sasama ba ako sa employer ko sa New Zealand? Ay, sa Switzerland? Sinasama ka ba? Opo. Alam mo, kung ang sweldo mo 40 mil sa Malaysia, pagdating sa Switzerland, kung anong rate doon, 200,000, yun maging sweldo mo doon. O ngayon? Ha? Sa Switzerland, siya po, sabi niya, Brother Bay, i-connect mo nga ako sa mga Pilipina na prayer partners sa Switzerland. Nag-open sila gawain doon. Through chat. Ngayon, hindi ko na makita kasi bago na. Ang itsura parang madam. Amen? Alam mo, ikaw ang may hawak ng iyong destiny. Life is what you make it, and the choice is yours. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Amen! Number 3 step. Awit 31 verse 14 to 15. Kaya isulat ninyo. Kung hindi, panoorin ninyo. Kasi 31. Mayroon kayong Bible dyan? Awit chapter 31 verse 14, 15. Ganito ang sinasabi. Kapatid. Hallelujah. Sabihin niyo, hallelujah. Sandali lang. Ayos na. 31 verse 14-15. Ganito ang sinasabi. Subalit, O Yahweh, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako laban sa kaaway at ipagtatanggol mo at sa mga umuusig sa sinuman. Mayroon kang tagapagtanggol. May abogado ka. Inapi ka? Sabi ni Lord, mapapalad ang mga inaapi sapagkat si El Shaddai ang kanilang kakampi. Amen? Umasa ka sa Diyos. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa gitna ng kagipitan, may Diyos na magtatanggol sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya huwag kang matakot. Ang mga taong takot, mamatay, sila ang unang namamatay. Pero yung mga taong hindi natatakot mamatay, kahit gusto nilang mamatay, hindi pa rin mamatay-matay. Amen? Tanungin niyo, tingnan niyo yung mga taong takot mamatay, sila ang unang namamatay. Pero yung mga taong hindi takot mamatay, sus, ngayon, buhay na buhay pa. Palapakan natin ang Panginoon. Si Yahweh ang magtatanggol sa iyo. Sa iyong paglalakbay sa mundong ito, may mga naiinggit. Yung mga taong inggitero, hindi sila natutuwa sa iyong pag-unlad. Yung mga taong inggitero, pag tumingin, pasulyap. Pag hindi mo tinitingnan, tumitingin sa iyo, pag tiningnan mo, yun, yung mga inggitero yan.
Pangalawa, kung hindi inggitiro yan, yung ayaw tumingin sa iyo ng eyes to eyes, mangkukulam yan. Amen? Pag yung tumingin pa ibaba, tapos titingnan ka na parang nauuhaw, aswang yan. Pero huwag kayo mag-alala. Mayroong Diyos na magtatanggol sa iyo sa anumang kasamaan sa mundong ito. Palabakan natin ang Panginoon. Woo! Sabihin mo, Amen. Yan, ha? Okay, at pang-apat, Proverbs 20 verse 24. Pang-apat na step, ito yung 20 verse 24. The Lord has determined our path. How then can anyone understand the direction in his own life and taking? Sabi niya dito, itinakda ni Yahweh ang landasin ng tao, pagkat di alam nito kung saan patutungo. Isipin mo yon. Lahat tayo dito, tingnan yung palad nyo, kung magkapare-pareho yan. Iba-iba. Iba-iba ang destiny natin. Pero nakakaalam yan si Lord. Bakit? Alam mo ba na itong Hong Kong nandito ka ngayon? Hindi mo alam yun. Pero ang Diyos alam na niya yun. Nasa 2025, January 2, magkasama tayo ngayon dito. Alam ni Lord yun. Palabakan natin ang Panginoon. No? Okay. So, yung direksyon ng buhay natin, dahil di alam natin kung saan tayo patutungo, ibigay natin kay Lord. Yung direksyon na yan. Lord, guide me. Lord, protect me. Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako. No? O isa pa, yung ating thumb mark, kung ang tao sa mundo ay 10 billion, walang thumb mark na nagkapariyo-pariyo. Yung perma, madaling dayain yan. Pumunta ka lang sa University of Quiapo. Kahit anong perma, kayang gayahin. Pero ito, kaya nga ang ginagamit na ebidensya ng FBI, CIA, itong thumb mark. Kaya napahamak dahil kunin nila yung kuwan ni Marwan dun sa SAP 44. Kasi kailangan yung thumb mark, no? Kaya ang Diyos napakahiwaga, wala talagang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, lahat magagawa talaga ng ating Panginoon. Amen! Number 5, tinitingnan ko oras natin. Number 5, awit 119, verse 105. Ganito ang sinasabi, awit 119, verse 105. Okay. Narito ang sinasabi. Your word is a lamp to guide me and a light for my path. Sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Di ba may awitin niyo, brother? My word. Alam niyo yan? Alam niya? Kaya niya. Alam mo si Jeffrey, talented yan eh. Talented na Pinoy yan eh. Amen? Ang salita daw ni Yahweh ay isang tanglaw. Patnubay sa ating paglalakbay sa mundong ito. Pagdilim, anong ginagamit mong ilaw? Para hindi ka matisod, kailangan mayroon kang ilawan.
Ganon din ang salita ng Diyos, siya ang gabay at patnubay natin, tanglaw ng ating buhay para makalakad tayo ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Amen? Amen po ba? And number 6, Proverbs 19:21. Sa aklat ng Proverbs 19, verse 21. Tingnan natin ang sinasabi dito. Ang sabi niya sa 19 verse 21, tingnan niyo ang sinasabi niya dito. Ang isang tao, maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Palapakan natin ang Panginoon. No? People may plan all kinds of things, but the Lord's will is going to be done. Marami na tayong iniisip, pinabalak, pero ang wakas, siya pa rin ang masunod. Kalooban pa rin niya ang masunod. Amen po ba? Kaya mas maganda ako, pag nagdasal ako, lagi ko sa Panginoon, kalooban mo maganap, hindi ang kalooban ko. Okay, panghuli, number 7. Ito na po yun. Yung 7 promises God makes to direct your step in 2025. Ang panghuli ay Isaiah 48 verse 17. This is my favorite verse in the Bible. Kahit doon ka sa lugar na mahirap, pwede kanyang pagyamanin. Kahit doon ka pa magtayo ng negosyo sa waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God, ikaw ang pinakamayaman sa lugar na yon. Alam mo kung bakit? Ito, sinasabi. Isaiah 48 verse 17. Ganito. The Holy God of Israel, the Lord who save you, says, I am the Lord your God, the one who wants you to teach you for your own good and direct you in the way you should go. Sabi niya, kapatid, ganito ang sinabi ng banal na Israel, ang Panginoon na sa iyo tumubos. Ako si Yahweh ang iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kahit dalhin ka pa niya sa Afghanistan, nandoon palagi bibigay niya kayamanan. Tuturuan kita para ka umunlad. Ang taong hindi umunlad, matigas ang ulo, may pride, pero ang taong mayroon tinatawag teachable spirit, ang taong ito'y paunlarin niya sa material, pinansyal, physical, and spiritual. Amen po ba? Maniwala kayo. Kahit anong technology, makabagong technology, iba ang technology ni Lord. Ituturo niya sa iyo para ka umunlad, sasamahan ka niya saan ka man pumunta. Maraming salamat. Magsitayo po tayo at magpasalamat tayo sa Diyos itong 2025, January 2, 2025. Yan po ang baunin ninyo, the 7 promises God makes to direct your step. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating mga kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan.
hawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Yes, Lord. Pangako mo, Panginoon, ay aming panghawakan itong taong 2025 na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. I-bless mo, Lord, lahat ng mga nandito ngayon sa St. Joseph Church. Silang nagbigay ng effort para makarating dito. Ganon din ang mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. I-bless mo rin sila, Panginoon. Pagpalain mo ang buong taong ito. Ituro mo sa amin ang dapat namin gawin upang makalakad kami ng ayon sa iyong katuwiran, ayon sa iyong kabanalan. I-bless mo rin ang pamilya na aking mga kapatid na naiwan sa Pilipinas, malayo sa anumang sakit, karamdaman, kapahamakan. I-bless mo rin, Lord, ang kanilang mga employer na maging mabait sa kanila at maging maganda. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang El Shaddai na namumuno, si Sister Tess, si Sister Cindy, at yung lingkod, ganun din po. Lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga workers na may karamdaman ng kanilang pamilya, Lord, i-bless mo na maging matiwasay, masagana at maganda ang buhay, walang karamdaman. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong taong ito. Mangyari ang inyong kalooban ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, sabay-sabay nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa samaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamastan. Iyong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan.
Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguhin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow. Happy New Year. Happy New Year.